Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Gino. Walang eksaktong taon, probinsya ng Davao. Nakatira sa isang magulong pamayanan itong si Gino kasama ang kanyang ama na itago na lang natin sa pangalang Mang Ireneo. Nagtatrabaho si Gino sa malawak na taniman ng prutas, samantalang ang ama kagawad sa kanilang barangay. Madalas nagkakaroon ng kaguluhan sa lugar dahil sa dalawang malaking angkan na naninirahan sa lugar. Pinag-aagawan ng mga ito ang mayamang lupain ng kanilang bayan dahil bukod sa mainam ang lugar sa pagsasaka, sagana sa ginto ang mga kabundukan na sakop nito, partikular sa lupain kung saan nakatira ang mag-ama. Bukod sa pagiging kagawad, tagapangalaga din ng taniman si Mang Ireneo na pagmamay-ari ng isa sa dalawang pinakamayamang tao sa lugar. Ireneo, balita ko sinira na naman ng mga tauhan ni Gaston ang bahagi ng sagingan sa kabilang ibayo. Talagang hindi titigil ang sukab na yon hanggat hindi na kukuha ang gusto niya. Wika ni Don Marbel, ang taong nagmamay-ari ng lupaing binabantayan ni Mang Ireneo. Yun na nga din po ang ipinagtataka ko, amo. Bantay sarado ng mga tauhan natin ang gawing yon ng taniman, kaya imposibleng makapasok ang mga tauhan ni Gaston doon. Tugon ni Mang Ireneo. Nagulat ang matanda nang biglang magsalita si Gino. Maliban na lang ho siguro kung merong magpapapasok sa kanila. Ano ka ba naman? Sinabi ko na sa'yo, huwag kang sasagot kapag kausap ko si amo. Hayaan mo si Ireneo. May punto ang anak mo. Maaring tama ang sinabi niya. Hindi basta-bastang makakapasok ang mga partikular sa lugar kung walang magpapapasok sa kanila. Gino, gusto kong ikaw ang magbantay sa gawing iyon. Malaki ang tiwala ko sa inyong mag-ama. Alam kong hindi niyo ako bibiguin. Narinig mo ang sinabi ni amo. Puntahan mo ang sagingan. Isama mo si Kiko at Anghel sa lugar. Sige po tay, kami na po ang bahala doon. Matapos ang pag-uusap, pinuntahan ni Gino ang dalawang pinsang sina Kiko at Anghel. Kapwa nagtatrabaho ang mga ito sa taniman. Mapagkakatiwala ang tauhan ng kanyang ama. Mabuti naman at nasabi mo kay among nasa isip mo, Gino. Alam mo, nagtataka din ako dyan sa grupo ni Kadyo eh. Paano silang makakapasok? Hindi ba armado sila? At isa pa, bantay sarado ng mga aso ang bawat pinto sa taniman. Wika ni Anghel habang naglalakad ang mga ito papunta sa sagingan. Yun na nga ang nasa isip ko, Anghel eh. Hindi ko lang masabi kay Tio Ireneo dahil baka magalit siya. Kilala mo naman yun eh. Wika ni Kiko. Maya-maya pa ay narating na ng mga ito ang unang pinto ng sagingan. Mahati sa 3 bahagi ang taniman at sa bawat bahagi, binabantayan ng mga trabahador, lalo na kung malapit na ang anihan. Nakita ng 3 nag-iinuman ang pangkat ni Kadyo, kaya kagad nilapitan ni Gino ang mga ito. Anong masamang hangin ang nagdala sa inyo dito sa sagingan? Wala na ba kayong magawa sa duryanan? Tanong ni Kadyo. Ikaw nga yung gusto kong tanungin ng ganyan, Kadyo eh. Oras ng trabaho, naglalasing kayo. Alam ba to ni tatay? Tugon ni Gino. Alam ng binata na magkakaroon ng gulo. Kaya naman dinala niya ang baston na gawa sa kamagong. Tumayo si Kadyo at nilapitan ang binata. Bakit kailangan mong ipalam sa tatay mo lahat ng kilos namin dito? Siya ba ang amo namin? Sa huling tanda ko,
Si Don Marbel pa rin ang nagmamay-ari ng tanimang to ah. Tumayo ang mga kasama ni Kadyo. Bumunot sila ng mga baril. Ayoko lang umabot sa punto na pagsisisihan niyo ang pagdampot ng mga baril. Naparito kami sa utos si Don Marbel. Makakarating sa kanya kung ano man ang nakita namin ngayon. Habang nag-uusap ang mga ito, may isang lalaking lumabas sa kubo ni Kadyo. Kadyo, may problema ba? Sino ang mga yan? Tanong ng lalaki. Nanlaki mga mata ni Gino dahil ang taong iyon ay si Alonso, isa sa mga tauhan ni Don Gaston. Anong ginagawa ng tauhan ni Don Gaston sa lugar na to? Ikaw ba ang nagpapasok sa kanila, Kadyo? Pinsan ko si Alonso. Kahit kay Don Gaston siya nagtatrabaho. Wala naman silang ginagawang masama dito. At saka, bawal na ba ako magpapasok ng mga kamag-anak ko sa lugar? Maigpit na ipinagbabawal ni Don Marbel ang pagpapapasok ng mga hindi kilalang tao sa taniman. Kahit kamag-anak mo pa yan. Lalo pa kung tauhan ng kalaban ng ating amo. Pag-uusap ng dalawa. Itinaas ng mga kasama ni Kadyo ang mga dalang baril. Itinutok ito kay Gino. Bakit? Anong gagawin mo? Magsusumbong ka? Sige, tignan natin kung makarating ka pa ng buhay kay Don Marbel. Alam mo Gino, masyado kayong tapat. Yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon namumuhay pa rin kayo na parang mga aso. Mag-aantay lang sa butong iabot sa inyo. Wika ni Kadyo. Bagay na ikinagalit ni Anghel. Kahit na sunod-sunurang kami sa utos ni Don Marbel, alam naming marangal ang gawain ngayon. Kagaya ngayon, napagutusan kaming tignan na nangyayari sa bahaging ito ng taniman at pinatunayan nyo lang na tama ang hinala ng ating amo. Mga traidor nga kayo. Ay, magdahan-dahan ka na pananalita mo bata. Baka mamaya, mapudpud yan dila mo. Wika ni Alonso. Mag-iingat ka sa mga banta mo sa amin. Baka nakakalimutan mo kung sinong may hawak ng baril. Wika ni Kadyo. Huwag na kayo magpakabayani. Kung ako sa inyo, tatalikod ako at kakalimutan ang nangyari dito. Hindi sulit ang gagawin yung pagpapakamatay. Wika ni Alonso. Tumalikod si Gino. Sa pag-aakalang aalis na ito, nagtawanan ang grupo ni Kadyo. Kaso nga lang laking gulat nila nang biglang ibato ni Gino ang hawak na baston. Tumama ito sa ulo ni Kadyo, dahilan para mawalan ng malay ang binata. Pinaputukan ng isa sa mga kasama ni Kadyo ang binata. Kitang-kita ng lahat kung paanong tumama ang bala sa katawan ni Gino. Napalo dito. Ang buong akala nila ay napuruhan. Nagulat ang grupo ng mga kalaban nang biglang tumayo si Gino at pinagpag ang damit. Aray ko, kahit ilang beses ko nang nasubukan, masakit pa din ang tama ng bala. Bumalik sa ulirat si Kadyo. Laking gulat nito dahil ni isa sa mga bala ng kalaban walang tumago sa katawan ni Gino. Anong kademonyo at to? Bakit hindi ka tinatabla ng bala? Tanong ni Alonso. Bigla itong nakaramdam ng matinding takot. Lalo pa nang makitang papalapit sa kanila si Gino. Anong problema? Ngayon lang ba kayo nakakita ng taong hindi tinatablan ng bala? Tanong ng binata habang dinadampot ang kanyang baston. Hindi na nakapagsalita ang ilan sa mga kasama ni Kadyo dahil sa sobrang pagkagulat. Hindi nila akalain na may ganong uri ng kakayahan si Gino. Lingid sa kaalaman ng mga ito na may taglay na bertudang binata mula sa mismong baston. Sinugod niya ang mga tauhan ni Kadyo. Pinagpapalo. Ang ilan ay nagsipagtumbahan. Ngunit ang ilan hindi na pinalad na makatakbo
Maging si Alonso, hindi rin nagawang makaligtas dahil binaril na ito ni Anghel. Yan ang nararapat sa mga traidor. Pero Gino, paanong mga nakatakas na kasama ni Kadyo? Siguradong magsusumbong ang mga yon. Hayaan mo silang magsumbong. Mabuti nga yun para malaman ng kalaban. Nang sa ganun, matakot silang pumasok sa lugar na to. Pag-uusap ng magpinsan. Bumalik ang mga ito sa tahanan ni Don Marvel upang ipaalam ang naganap. Magaling ang ginawa nyo, Gino. Simula ngayon, kayo na ng mga pinsan mo ang itatalaga sa bahaging iyon ng taniman. Huwag kayong mag-alala dahil magdadagdag din ako na makasama nyo. Nang sa ganon, hindi kayo mahirapan sa pagpapantay. Wika ni Don Marvel. Pag-alis nito, kinausap ni Mang Ereneo ang binata. Ano ang iniisip mo? Bakit mo ginamit ang kakayahan ng Bertud, Gino? Hindi mo ba alam na maaari itong maging mitya ng mas malaki pang gulo? Alam ko, tay, pero ginawa ko lang ang nararapat. Kung hindi ko ginamit ang Bertud, malamang nakahiga na ako sa saig ngayon at tinatakpan ng puting kumot. Tama po si Gino, Tio. Kung hindi niya ginamit ang Bertud, malamang pinaglalamayan na siya. Ay nako, siguradong malaking gulo ang mangyayari sa oras na makarating ito kay Gaston. Hindi titigil ang isang yon hanggat hindi napapatunayan ng mga narinig. Hayaan mo silang gawin ang gusto nila, tay. Dito natin malalaman kung hanggang saan ang kaya nila. Baka nga puro yabang lang yan si Don Gaston kasi marami lang siyang tauhan. Hindi mo kilala si Gaston, Gino. May mga galamay siya na may katangian ng kagaya sa'yo. Di magsubukan na lang kami kung sakali. Ganun lang naman yun, tay. Wala kang dapat alalahanin. Alam mo naman na gamay ko na yung paggamit ng Bertud ng Kamagong, di ba? Minsan ang kayabangan, Gino, ang nagdadala sa atin sa kapamakan. Huwag ka masyadong magpakampante. Dahil gaya ng sinabi ko sa'yo, may mga tauhan si Gaston na higit na mas mataas ang kaalaman ko ikukumpara sa'yo. Hindi nakapagsalita ang binata dahil maging siya alam ang katotohanan ito. Pinayuhan ni Don Marbel ang mga tauhan na wag munang bababa ng bayan. Alam nito ang panganib na dulot ng kaganapan sa taniman ng saging. Ngunit sadyang matigas ang ulo ni Gino matapos ilipat ang mga gamit sa kubo sa sagingan. Inaya nito ang mga pinsan na magpunta sa bayan upang uminom. Anghel, Kiko, bababa ako ng bayan ha. Nakakabagot dito sa sagingan Wala man lang magawa. Wika ni Gino. Mariing tumanggi ang dalawa. Nako pinsan, sundin na lang natin ang sinabi ni Amo. Mas makakabuti kung iiwas tayo sa gulo. Wika ni Anghel. Iiwas naman tayo Hindi naman natin sasalubungin ang mga tauhan ni Don Gaston. Tama si Anghel, Gino. Mas mabuting sundin na lang muna natin ang sinabi ni Amo kaysa pare-pareho tayong mapahamak. At dahil walang gustong sumama sa dalawang pinsan, nagpa siya ang binatang lumakad mag-isa. Maingat itong lumabas ng taniman papunta sa kalsada matapos ay nagpatuloy na sa pagbaba ng bayan. Nagsuot ng sombrero ang binata para hindi kagad makilala kung sakaling makasalubong man ang mga tauhan ni Don Gaston. Ngunit lingid sa kalaman nito na siya lang ang inaantay na makalaban. Nakaupo ang binata sa harap ng isang tindahan nang lapitan ito ng dalawang kalalakian. Walang ibang kasama si Gino sa lugar, kaya naman alam nitong siya ang pakay ng mga lalaki. Inilapag ng binata ang inumin at pasimpleng tumayo. Patay mali siyang naglakad, ngunit hinarang siya ng isa sa mga kalalakian.
Sa oras na lumabas ka sa pintuang yan, magsisisi ka. Wika ng lalaki. Nang silipin ni Gino ang labas ng tindahan, nakita nito ang napakaraming kalalakian. Lahat ay armado at handang pumatay. Sabihin mo, anong kailangan mo sa akin? Simple lang. May ilang bagay lang akong gustong malaman. Pero bago yun, may sasabihin ako. Hindi ka bubuhayin ng mga taong yan sa labas. Mukha nga eh. O sige, makikinig ako. Yan. Maging masunuring ka lang. Papahabain ko pa ang buhay mo ng ilang oras. Unang tanong ko sa'yo, ikaw ba ang pumatay kay Alonzo? Hindi ako, pero parang ganun na din. Isa sa mga kasama kong bumaril sa kanya. Pumasok siya sa pribadong lupain. Kaya ano pa nga asahan mong gagawin na mga nagbabantay? Tama ka nga naman. Kung ako, ganun din ang gagawin. Ikalawang katanungan. Totoo ba ang sinabi ng mga kasama ni Kadyo na hindi ka daw tinatabla ng bala? Depende yon sa sitwasyon. Bakit ba gusto mong malaman? Kesyo tinatablan man ako ng bala o hindi, wala ka ng paki. Alam mo bata, ang nagutos sa akin ay si Don Gaston. Pinapatumba ka, pero bibigyan kita ng pagkakataon. Harapin mo ko sa isang duelo. Mano-mano. Gusto ko lang malaman kung kasing tigas ng hawak mong kamagong ang katawan mo. Yan lang? O sige, walang problema. Kailan tayo maghaharap? Ngayon na ba? Hindi pa, Utoy. Mukhang marami kang nainom eh. Baka hindi mo magamit ng maayos ang baston na yan. Pumunta ka sa lumang simbahan. 2 araw mula ngayon. Doon tayo maglalaban. Sana lang wag mo kong biguin. Bilisan mo. Doon ka sa likod dumaan. Pag-uusap ng dalawa. Nagtataka si Gino kung bakit siya hinayaang makaalis ng taong iyon. Dali-dali itong lumabas sa likod ng tahanan. Pasimpleng naglakad palayo. Hindi naman ito pinansin na mga kasama ng lalaki. At paglabas nito ng tindahan, kagad silang lumakad palayo. Nilingon ng lalaki si Gino na noon ay nakatago sa likod ng kahoy. Sabay turo ng daliri nito na parang baril. Mabilis namang umalis si Gino sa lugar. Pagdating sa kubo, pinaliwanag ng binata ang nangyari sa bayan. Buti na lang hindi ka tinuluyan ng mga yon. At sino naman yung lalaking tinutukoy mo? Nakilala mo ba? Hindi ko kilala yung taong yun, Anghel eh. Pero sa oras na magkita kami uli, siguradong mamumukaan ko siya. Tugon ni Gino. Nagtataka ito kung paanong nalaman ng lalaki ang kanyang sikreto. Nabanggit mo na alam ng lalaking yon ang sekreto ng bertud mo. Ang tanong, sinong nakapagsabi sa kanya? Alam mo, Anghel, pareho lang tayo naguguluhan eh. At kung tatanungin mo ko sa mga bagay-bagay, pareho nating hindi alam ang sagot. Mas mabuti pang manahimik na lang tayo. Bilisan mo na. Balatan mo na yung santol. Kanina pa nakabukas yung bote ng lambanog eh. Kinabukasan, habang nagtatrabaho, napansin ni Mang Ireneo na wala sa wisyo si Gino, kaya kagad niya itong pinuna. Ano ka ba naman, Gino? Tignan mo nga yung ginagawa mo. Pinaghahalo mo ang hilaw at hinog na durian. Ano bang nangyayari sa'yo? Kanino ko pa napapansin na parang tulero ka? Wika ni Mang Ireneo. Huminga ng malalim si Gino. Tinignan kung may ibang tao sa paligid. May mga tao ako nakausap kagabi, tay. Pasensya na. Sinaway kong utos si Don Marvel. Bumaba ako sa bayan eh.
Nakasalubong ko ang mga tauhan ni Gaston. Sinasabi ko na nga ba? Mabuti na lang at hindi ka nila ginalaw. Sino naman yung lalaki na kasalubong mo? Kilala mo ba? Hindi nga tay. Yun ang nakakagulat. Kasi alam niya yung tungkol sa hawak kong baston. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na may mga tao si Gaston na higit na mas mataas ang kaalaman ko ikukumpara sa'yo? O ngayon, anong ginawa niya? Gustong malaman ng taong yun kung totoong sinasabi ng mga kasama ni Kadyo. Hinamon niya ako sa isang duelo eh. Kung ganon, nakarating na pala sa kaalaman ni Gaston ang nangyari. Ano ngayon ang desisyon mo? Haharapin ko siya tay. Dahil gusto ko ding malaman kung bakit niya alam yung tungkol sa bertud ng Kamagong. Duda ako sa taong sinasabi mo, Gino. Bibihira lang ang taong nakakakilala sa bertud na yan. Sige, puntahan mo siya at sasama ko. Gusto ko ring makilala ang sinasabi mong tao. Pag-uusap ng mag-ama. Kinabukasan ng umaga, wala namang nangyaring kakaiba. Naganda si Gino para sa haharaping laban. Pagsapit ng hapon, nagtungo ito sa bayan kasama ang ama, pati na rin ang pinsan. Pagdating sa napag-usapang lugar, naroon na ang grupo ng mga kalalakian kasama ang lalaking humamon kay Gino. Nanlaki ang mga mata ni Mang Araneo dahil kilala nito ang taong iyon. Brando, ikaw nga ba yan? Sinasabi ko na nga ba, Gino? Ito ba yung taong humamon sa'yo? Laking pagtataka ni Gino dahil kilala ng ama ang lalaking iyon. O tay, siya nga po. Paano kayo nagkakilala? Eh paano hindi? Pinsan mong taong yan. Siya si Brando, ang anak ni Tio Jose mo, ang totoong may-ari ng baston ng Kamagong. Wika namang Araneo. Tinitigang mabuti ni Gino ang lalaki. Napagtanto na kamukha ito ng yumaong tiyuhin. Masyadong padalos-dalos ng desisyon ng anak mo, Tio Araneo. Mantakin mo, tatanggapin ba naman yung hamon ko? Pagpasensyahan mo na si Gino. Hindi kanya nakilala eh. Kaya siguro, inisip niya na talagang kalaban ka. Pero nung ginagawa mo kasama ang mga tao ni Gaston? Mahabang kwento, Manong. Pero mga taong kasama ko ngayon, matapat kong kaibigan. Kaya wala kayong dapat alalahanin sa kanila. Alam ko rin ang hidwaan ng mga amo natin. Pero wag kang mag-alala. Mas matimbang pa rin ang dugo kaysa sa tubig. Nakikinig lang sa usapan si Gino. Ngunit naglalaro pa rin sa isipan ng binata ang sinabi ng ama. Tay, di ba anak siya ni Tio Jose? Bakit sa inyo ipinasa ang bertud ng Kamagong at hindi sa taong yan? Alam mo, Utoy, magandang katanungan yan. Pero mas magiging maganda ang usapan kung may bote ng masarap na lambanog. Hindi inasahan ni Gino ang pangyayaring iyon. Ang inakala niyang madugong duelo, nauwi sa mahabang kumustahan at matinong usapan. Ipinaliwanag din ni Brando kung bakit hindi niya tinanggap ang bertud ng Kamagong mula sa ama. Ayon dito, sinadya niyang hindi tanggapin ang bertud dahil ng mga oras na yun, nakapaloob si Brando sa isang kasunduan sa kanyang maestro. Kasalukuyan itong nagdedebosyon sa isa pa nitong tangan at isa sa mga alituntunin ng debosyon, huwag humawak ng anumang bertud mula sa kalikasan hanggat hindi nakukumpleto ang ritual. Pinagsisihan ko ang hindi pagtanggap sa bertud ng aking ama, lalo na bago siya mamatay. Pangarap niyang mapasakin ang bagay na yan. Pero sa kasamaang palad nahuli ako. Pero ganun pa man, hindi ako nanghihinayang dahil napasa kamay ng iyong ama ang bertud. Pero ngayon,
Parang kinakabahan ako ah. Wika ni Brando habang nakatingin kay Gino. Bakit naman? Gamay ko yung paggamit sa bertud ah. Maging ang mismong baston ah. Kaya anong kinakatakot mo? Kahit sino, pwedeng magamay at matutunan ang paggamit ng bertud na yan. Ang tanong na lang, kung paano mong mapapanatili ang disiplinang kaakibat nito. Sa ipinakita mo sa akin nung isang araw, mukhang hindi mo isinasabuhay ang pagsasanay na pinagdaanan mo. Wika ni Brando. Sinang-ayunan ito ni Mang Araneo. Tama ang sinabi ng pinsan mo, Gino. Ang pagiging mapusok at pabigla-biglang desisyon, yan ang laging magpapahamak sa'yo. Palagi kong pinapaalala ang disiplinang kaakibat ng bertud na yan. Wika ng matanda. Napayuko na lang si Gino dahil naisip nito ang kakulangan. Alam kong baguhan ka sa larangan. Makinig ka lang sa sinasabi ng tatay mo at sisiguraduhin ko sa'yo, magiging matagumpay ka. Hindi lang sa paggamit ng bertud, kundi maging sa buhay mo. Matapos ang usapang iyon, nagpaalam na si Brando. May pag-asa pa bang mag-cruise yung landas natin, Brando? Sa uri ng trabahong meron tayo, hindi malayong mangyari ang sinasabi mo. Mag-iingat ka, Gino, dahil maaaring ang susunod nating pagkikita hindi na kagaya nito. Huwag naman sanang humantong sa ganun. Sige, Brando. Maraming salamat sa payo ha. Mag-iingat ka din. Matapos ang pagkikitang iyon, hindi na muling nag-cruise ang landas ng dalawa. Nauunawaan ni Gino ang kanilang sitwasyon at dahil sa ayaw nitong makarap ang pinsan sa laban, pilit na umiwas ang binata. Hindi ito umalis ng taniman sa loob ng halos 5 buwan. Ngunit kahit anong iwas ang gawin ng binata, gulo ang kusang lumalapit sa kanya. Isang hapon, kakatapos lang magsilid ng mga inaning prutas sa kahon, ikinarga nila ito sa mga sasakyang magdadala sa pamilihan nang biglang makarinig ng sigawan si Gino sa bandang dulo ng sagingan. Nagkataong naroon ang kanyang ama at si Don Marvel upang suriin ang paligid. Dali-daling tumakbo ang binata papunta sa lugar at habang papalapit, sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Lalo pa nang binilisan ng binata ang pagtakbo. Laking gulat nito nang makitang nakabulagta sa lupa si Don Marvel, pati na rin si Mang Araneo. Nakatayo sa harapan nito ang isang lalaki, nakasuot ng sombrerong gawa sa balat. Nang masipat ng lalaki ang binata, dali-dali itong tumakbo. Hindi namukaan ni Gino ang taong iyon, kaya hinabol niya ito. Hindi pa man nakakalayo, may kung sino nang pumigil sa kanya. Hinila ang binata papunta sa tumpok ng mga puno ng saging. Huwag ka nang humabol, Gino. Mapapahamak ka lang. Wika ni Brando. Nagulat ang binata dahil naroon ito sa loob ng taniman. Nakita mo ba kung anong ginawa ng taong yun sa tatay ko? At ikaw, nandito ka pala. Bakit mo inayaang mangyari to? Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Nahuli ako ng dating. Naabutan ko na lang na pinagbababaril ng tauhan ni Don Gaston si Tio Araneo, pati na rin si Don Marvel. Wala akong nagawa para tulungan sila dahil hindi ko magamit ang kakayahan ko sa Tegalpo. Kaya kita pinigilan dahil doon. Ang taong yun ay may taglay na pambasag. Kilala mo ba yung taong yun? Alam mo ba kung saan siya makikita? Oo, Gino. Pero mag-antay ka sandali. Hindi pwedeng magpadalos-dalos ng galaw. Lalong-lalo na sa ganitong pagkakataon. Pinagandaan ni Don Gaston ang pangyayaring ito at alam niyang bebuelta kayo. May nasimulan na akong plano. Ang kailangan mo na lang gawin ay mag-intay.
Magantay. Ano, hayaan ko na lang tumakas yung taong yun? Hayaan ko yung ginawa niya sa tatay ko? Gayong alam ko na kung sinong may gawa. Uulitin ko ang sinabi ko. May taglay na pambasag ng bertud ang taong yon. At kahit gaano pa kalakas ang tangan mo, wala rin niyang magagawa. Napagtanto ni Gino. Tama ang sinabi ni Brando. Nagpa siya itong sundin ang sinabi ng pinsan. Pinagtulungan nilang buhatin ang sugatang si Mang Ireneo, pati na rin si Don Marvel. Mabuti na lang hindi napuruhan sa ulo ang matanda. Dumaplis lang ang bala at nawalan ng malay dahil sa lakas ng pagkakatama ng ulo sa lupa. Ang buong akala ko, patay na si Amo at Tio Ireneo. Mabuti na lang at naabutan mo sila, Gino. Magpasalamat na lang tayo dahil hindi sila napuruhan. Ang iniisip ko ngayon, kung paanong makakaganti sa bumaril sa kanila. Hindi ba nabanggit mong naroon si Brando? Saan pumunta yon? Pagkatid niya sa amin dito sa mansyon, nagpaalam na siya. May mga gagawin pa daw at baka maginala sa kanya si Gaston. Kasalukuyang nasa kwarto si Mang Ireneo habang inaantay itong magising. Hindi lubos maisip ni Gino na sa hinaba-haba ng katahimikan, muling magpaparamdam si Don Gaston. Ilang araw walang malay si Mang Ireneo. Sa kabutihang palad nagising si Don Marvel. Pinuntahan ito ni Gino para kausapin. Masyadong mabilis sa mga pangyayari. Nagulat na lang kami ng tatay mo nang biglang magpakita ang lalaking yon. Pinagbabaril ang ilan sa mga tao natin. Tatakbo sana kami ni Ireneo. Kaso, kalawangin na ang tuhod ko kaya wala kaming nagawa. Maliban doon sa lalaki, may nakita po ba kayong iba niyang kasama? Wala na, Gino. Mag-isa siyang pumasok sa sagingan. Doon nga ako nagtataka eh. Isa lang ang daanan papasok sa lugar na yon. Simula nang ipasara natin ang daanan doon sa kabilang ibayo. Huwag mo munang isipin yan, Amo. Ang mahalaga buhay kayo. May planong binubuong isa sa mga kakilala ko at yon ang inaantay namin. Siguro naman sa pagkakataong ito, matatapos na ang kabuktutan ng Gaston na yan. Kayo na lang ni Ireneo ang inaasahan kong matapat na tauhan, Gino. At ngayon, hindi pa ako maaaring lumabas ng tahanan. Umaasa ko sa iyong kaalaman sa pangangalaga ng lupaing ito. Alam po namin, Amo. Sa kasamaang palad, hindi pa rin nagigising si tatay. Pero wala po kayong dapat alalahanin. Ligtas na siya at kasalukuyang nagpapagaling. Ganun ba? Ikinalulungkot ko ang nangyari. Matapang na tawang yung ama. Kung hindi niya sinalo ang bala na para sa akin, malamang wala na ako. Ay nako, yan nga din po ang kainaan ni tatay. Pero wala po kayong dapat isipin, Amo. Ginawa lang ni tatay ang trabaho niya. Sige po, kailangan ko nang umalis. Bababa pa ako ng bayan. Ngayon ang takdang araw ng pagkikita namin ng kamag-anak kong tutulong sa atin. Sige, Gino. Gawin mo ang nararapat. Mag-iingat ka. Kahit papano, nakahinga ng maluwag si Gino dahil alam nito na ligtas ang amo. Gayon din ang ama. Inihabilin nito ang dalawang matanda kina Angel at Kiko. Bumaba sa bayan ang binata upang kausapin si Brando tungkol sa plano. Nagkita ang dalawa sa lugar kung saan kamuntikan silang maglaban. Mabuti naman at sumipot ka. Naisaayos ko na ang lahat, Gino. May paraan na din ako para matalo natin ang lalaking nagtangka sa buhay ni Tio Ireneo. May kainaan ng tangan niyang basag butya. Ako nang bahala doon. Pagtuunan mo ng pansin si Don Gaston. Lalabas sila ng bansa sa susunod na araw at yun ang kukunin nating pagkakataon. Sino-sino ang makakasama natin sa gagawing pagsalakay? Wala, Gino. Tayong dalawa lang.
Mas mabuti ang ganun. Pero sigurado ka ba sa gagawin mo? Magtatraidor ka sa amo mo. Gaya ng sinabi ko, mas matimbang ang dugo kaysa sa tubig. Sige na, magkita tayo sa susunod na araw. Aantayin kita sa mansyon ni Gaston. Mabilis na umalis si Brando sa lugar. Bumalik na din si Gino sa taniman. Sinabi sa dalawang pinsan ng plano. Nagpumilit pang sumama ang mga ito. Ngunit tumanggi si Gino. Bakit ba ayaw mo kaming isama? Paano kung kailangan nyo ng tulong? Oo nga naman, bakit mas gusto mong lumakad ng mag-isa? Mas kailangan ni Amo ang presensya nyo dito. At isa pa, mas mapapabilis ang kilos namin ni Brando kung dalawa lang kaming magsasagawa ng plano. Mapanganib kung marami tayo. Mabilis malalaman ng mga kalaban ng bawat takbang. Pag-uusap ng magpinsan. Naunawaan ito ng dalawa. Matapos ibigay ang mga panuto, umuwi si Gino sa kanilang tahanan upang kunin ang kapares ng kanyang bastong kamagong. Ito ang kauna-unahang pagkakataon. Gagamitin niya ang dalawang baston. Nanibago ang binata, ngunit kailangan niya itong gawin dahil higit na mas malakas ang kanilang makakarap. Kinagabihan, naupo ang binata sa tabi ng natutulog na ama para magpaalam. Tay, ito na po yung sinasabi ko sa inyo. Kailangan kong harapin si Don Gaston. Tatapusin namin ni Brando ang kabuktutan ng taong yun. Wala na po kayong dapat alalahanin. Nagising na po si Don Marbel. Magpagaling din po kayo. Wika ni Gino habang hawak ang kamay ng matanda. Bagaman hindi pa ito nagkakamalay, alam ng binatang naririnig nito ang kanyang mga sinasabi. Hinigpitan ng matanda ang pagkakahawak sa kamay ng anak. Matapos magpaalam, umalis na si Gino. Inantay nitong sumapit ang madaling araw bago tuluyang pumasok sa mansyon ni Don Gaston. Nagpanggap na hardinero ang binata upang papasukin ito ng mga bantay. Nang makita ni Brando si Gino, pasimple niya itong nilapitan at itinuro ang mga dapat gawin. Sa likod ng mansyon dadaan si Don Gaston. Kasama niya ang taong nagtangka sa buhay ng tatay mo. Gaya ng sinabi ko, ako ang gagawa ng diversyon para mailayo siya roon. Hindi, Brando. Ako ang haharap sa kanya. Nagulat si Brando. Inilabas ni Gino ang dalawang baston. Ang buong akala ko, isang baston lang ang nasa pangalaga ni Tio Erneo. Paanong napunta sa iyo ang kapares nito? Itinago ni tatay. Isang baston lang ang pinapagamit niya sa akin dahil delikado daw kapag ginamit ko ang kapares. Pero hindi niya alam na pinupuslit ko ang dalawang ito at pinag-aaralang gamitin. Sa una mahirap dahil hindi ko alam gamitin eh. Maliban sa kabalat proteksyon na ibinibigay ng bertud, may taglay itong malakas na opensa at yon ang ipapakita ko sa iyo. Wika ni Gino. Alam ni Brando ang tungkol sa gamit ng kanyang ama. Ngunit ni minsan, hindi pa nito nakitang lumabas ang buong potensyal ng dalawang baston. Sige, kung yan ang gusto mo, maganda ka. Anumang oras bababa na ng tahanan si Don Gaston. Wika ni Brando. Matapos ay iniwan nito si Gino. Nagpanggap na nagwawalis ang binata sa likod ng bahay. Maya-maya ay bumaba si Don Gaston kasama ang lalaking nakasuot ng balat na sombrero. Bantay sarado ng ilang mga tauhan, kaya alam ni Gino na hindi siya basta-bastang makakalapit. Ilang sandali pa nagpakita na si Brando. Nilapitan nito si Don Gaston. May kung anong binulong. Biglang nataranta ang Don. Dali-daling pumasok sa tahanan. Naiwan sa labas ang lalaking nakasuot ng sombrerong gawa sa balat.
Wala na ding ibang tao sa lugar ng mga oras na yun. Para kay Gino, ito ang hudyat na pinaka-inaantay. Marahang naglakad ang binata palapit sa lalaki. Hanggang dyan ka lang. Bawal kayong umakyat sa itaas. Wika ng lalaki. Huwag kang mag-alala. Hindi naman si Don Gaston ang pakay ko. Kung hindi ikaw. Wika ni Gino. Bagay na ikinagulat ng lalaki. Anong kailangan mo sa akin? Nakalimutan mo ba ang ginawa mo sa amo ko? Pati na rin sa tatay ko? Anong sinasabi mo? Sinong amo? Nakikilala na kita. Ikaw yung isa sa mga tauhan ni Don Marvel. Ang lakas naman ng loob mong pumasok dito. Sa palagay mo, makakalabas ka pa ng buhay. Tignan natin kung sino ang may iwang nakatayo. Pag-uusap ng dalawa. Inilabas ni Gino ang pares ng baston. Iwinasiwas ito sa harapan ng lalaki. Bahagya itong napaatras sa gulat. Sino ka? At bakit hawak mo ang bastong kamagong na yan? Oh, alam mo pala yung tungkol dito eh. Eh di alam mo rin kung anong kaya nitong gawin. Oo, sa tamang mga kamay. Kaya nitong utusan ng elementong lupa at apoy. Ang tanong, ikaw ba ang taong... Hindi pa natatapos ng lalaki ang sasabihin dahil biglang hinampas ni Gino sa lupa ang baston. Lumikha ito ng malakas na pagyanig. Bagay na ikinagulat ni Brando sa loob ng mansyon. Anong nangyayari sa labas, Brando? Bakit lumilindol? Wala yun, Don Gaston. Huwag mong isipin ang nangyayari sa labas. Isipin mo kung ano ang mangyayari sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Don Gaston nang biglang magsipagtumbahan ng mga tauhan sa loob ng mansyon. Anong nangyari sa mga tauhan ko? Bakit sila nawala ng malay? Tanong ng Don habang isa-isang sinisipa ang mga tauhang nakahandusay sa saig. Nagkamali ka ng desisyon, lalong-lalo na nang biktimahin mo si Tio Araneo. Alam kong kilala mo ang taong yun. Ang kagawad na tauhan ni Marvel. Kung ganon, traidor ka. Parang ganon na nga. Kinuha ko ang tiwala mo para may paghiganti ang lahat ng taong inapi mo. Dumating na ang katapusan ng mga kabuktutan mo, Don Gaston. Napatras ang Don. Natumba sa kinakatayuan nang marinig ang sinabi ni Brando. Nagmakaawa din ito na huwag siyang papatayin. Samantala, patuloy na naglalaban sa labas ng mansyon ng dalawa. Bagyang lumayo ang kalaban kay Gino. Nag-usal na mga dasal, ngunit wala itong epekto sa gamit ng binata. Lingid sa kalaman nito na sa loob ng mahabang panahong pananahimik ni Gino, pinag-aaralan nito ang lahat ng tungkol sa kakayahan ng kalaban sa tulong ni Brando. Anong nangyayari? Bakit hindi gumagana sa iyo ang pambasag ng mutya? Kung sa tingin mo susugod ako ng hindi handa, nagkakamali ka. Pinag-aralan ko ang tungkol sa kakayahan mo at alam ko na ang kahinaan nito. Wika ni Gino. Tinitigan siya ni Tansyong. Laking gulat nito dahil habang hawak ni Gino ang baston, may korte ng anghel sa kanyang likuran. Ano yan? Anong ginagawa niyan dito? May kakulitan ka din ano? Lahat ng galaw mo pinag-aralan ko. Ultimo yung dasal na ginagamit mo, nakabisado ko na nga eh. Kaya kung malakas pa din yung pananalig mong matatalo mo ko, nagkakamali ka. Dahil hindi yun mangyayari. Muling wika ni Gino. Pumagaspas ang pakpak ng anghel. Kasabay nito ang bawat paghampas ng baston. Lumikha ito ng malakas sa bugso ng enerhiya. Nagiging apoy ang bawat pagtama. Nakikita ni Brando ang nangyayari mula sa salaming pintuan ng mansyon.
Maging ito ay namangha sa nagagawa ni Gino. Hindi lubos akalain mapeperpekto ng binata ang paggamit ng kakayahan ng bertud ng kamagong at ang pagpapalabas sa gabay nitong anghel. Bumunot ng itak ang kalaban at gumante ng pag-atake. Ngunit kahit anong gawing pagtaga kay Gino, hindi nagagalusan ang binata. Naging kampante si Gino na mananalo siya sa laban dahil halos walang magawa ang katunggali. Ngunit lingid sa kaalaman nito, may huling alas na nakahanda para sa kanya ang kalaban. Biglang nakaramdam ng panghihina si Gino hanggang sa tila bumibigat ang hawak nitong baston. Pilit itinataas ng binata ang dalawang kamay, ngunit sobrang hina na nito at halos hindi na maigalaw ang katawan. Ano bata? Nanghihina ka na ba? Nararamdaman mo ba ang unti-unting pagkaubos ng lakas mo? Nakalimutan kong sabihin na ang talim ng itak na ito itinubog sa dugo ng babaeng usa. Anumang gamit na may kapangyarihan na mula sa elemento at nilalang o kahit mga banal na nilalang, kusang susuko. Ngayon tignan natin ang yabang mo. Wika ng lalaki. Wala nang nagawa si Gino kung hindi tanggapin ang mga suntok at tadyak ng kalaban. Hanggang sa tuluyan itong nabitawan ng dalawang baston. Akmang sasaksakin na sana ng kalaban ng binata nang biglang may kung anong humampas sa kanyang kamay. Nabitawan ng lalaki ang itak. Nang lumingon, nakita niya si Brando. Hawak-hawak ang bastong kabagong. Tansyong, pasensya ka na. Nakalimutan kong sabihin na isa din pala akong tagapagmana ng aking ama. Wika ni Brando. Sabay palo ng baston sa muka. Kinuha ni Brando ang pagkakataon upang itayo ang binata. Wala nang kapangyarihan ng baston, Brando. Paano natin siya matatalo? Hindi ka lang dapat umaasa sa kapangyarihang taglay ng bertud. Tatanungin kita, bago mo pa malaman ang kakayahan ng baston, ano ang itinuro sa'yo ni Tio Ireneo? Ang prinsipyo ng sining sa pakikipaglaban gamit ang arnis. Alam kong mahusay ka sa larangang iyon. Kaya hindi natin kailangan ng kapangyarihan ng bertud para talunin ang ulupong na yan. Tumayo si Gino. Muling naganda sa pagsugod. Sa pagkakataong iyon, magkasama silang dalawa ni Brando. Hawak ang tig-isang baston. Magkasunod na umatake ang mga ito. Isang sumusugod at isang sumasalag. Mahusay sa paggamit ng itakang kalaban, kaya medyo natagalan ang dalawa sa pakikipaglaban. Hanggang sa makahanap ng buta si Gino, ginamit ito upang tuluyang patumbahin ang kalaban. Nakipagsabayan ito sa pag-atake ni Brando. Ginamit ang dulo ng hawak niyang baston para patamaan sa ilalim ng baba ang kalaban. Napatras ito. Bagyang nahilo. Hindi pa man nahihimasmasan, sinundan niya ito ng isa pang hampas mula kay Brando. Sunod-sunod, hanggang sa tuluyan itong bumagsak. Isang malakas na hampas sa ulo ang ibinigay ng dalawa, dahilan para tuluyang mamatay ang kalaban. Matapos ang sagupan, pumasok ang mga ito sa loob ng mansyon kung saan nakagapos ang walang malay na si Don Gaston. Binuhusan nito ng tubig. Naalimpungatan ng matanda at sumigaw. Mga walang hiya kayo! Anong ginawa niyo sa mansyon ko? Wika nito habang iniikot ang tingin sa mansyong unti-unting natutupok. Kulang pang kabayaran ng pagkasunog ng mansyon. Maraming buhay ang nawala dahil lang sa kasakiman mo. Ngayong araw, wawakasan ko ang lahat ng yan. Wika ni Gino.
Dinampot nito ang itak na nakakalat sa sahig. Nakapikit lang si Don Gaston sa pag-aakalang pupugutan siya ng ulo. Naramdaman nito ang malamig na bakal na dumikit sa kanyang leeg. Nang mapadilat, nakita nito ang mukha ni Brando. Brando, dapat matapat kitang tauhan. Tulungan mo ko. Pangako, ibibigay ko ang kalahati ng kayamanan ko. Huwag mo lang akong hayaang mamatay. Wika ng Don. Napatitig si Brando kay Gino at ngumiti. Mukhang magandang alok yan, Don Gaston ah. Ano sa tingin mo, Gino? Tama ka. Magandang alok nga yan, pero ang tanong, sa'yo ba talaga ang mga kayamanang sinasabi mo? Oo. Akin ang lahat ng yon. Nakapangalan sa akin ang bawat lupaing nakuha ko sa mga tao. Mapapasa inyo ang kalahati. Basta hayaan nyo akong mabuhay. Mas mabuti siguro. Ibalik mo sa mga tao ang nararapat para sa kanila. Ano sa tingin mo, Gino? Tama ka, pinsan. Pasensya na lang tayo, Don Gaston. Pero hindi namin tatanggapin ang inaalok mong kayamanan. Nauna sa lahat, hindi mo naman pagmamay-ari. Wika ni Gino, sabay suntok sa mukha nito. Inabot ni Brando ang itak sa binata. Hinayaan nitong magpasya. Ikaw na ang humatol sa kanya, pinsan. Hindi ko dudungisan ng kamay ko sa dugo ng isang makasalanan at sakim na tao na kagaya niya. Bakit hindi na lang nating hayaan na lamunin siya ng apoy? Masusunog ka kasama ng mga bagay na pinakamamahal mo. Wika ng binata. Itinali nila si Don Gaston sa haligi ng tahanan. Hinayaan itong lamunin ng apoy. Matapos ang kaganapang iyon, inasikaso ni Don Marbel ang mga papeles para maibalik sa mga tao ang lupain na kinamkam ng sakim na si Don Gaston. Ngayong wala na si Don Gaston, anong balak mo, pinsan? Tanong ni Gino habang nakaupo ang dalawa sa atangan ng mansyon ni Don Marvel. Hindi ko alam, Gino. Ang totoo, wala akong mapupuntahan eh. Pero bahala na. Kung saan man ako dali ng tadhana ko, doon ako. Naku, mahirap yan. Walang direksyon yung buhay mo. Paano na lang kapag tumanda ka? Anong mangyayari sa'yo? Gaya ng sinabi ko, bahala na ang kapalarang magpasya. Alam mo, nangangailangan ng isa pang matapat na tauhan si Don Marvel. Siguradong hindi tatanggi yun. Dumito ka na lang. Mamuhay ng mapayapa kaysa pakalat-kalat kung saan. Napaisip si Brando sa sinabi ng pinsan. Tatanggi pa sana ito. Ngunit bago makapagsalita, inawat na ito ni Don Marvel. Tama ang sinabi ni Gino, Brando. Mahirap mamuhay ng walang kasiguraduhan. Tumito ka sa asyenda. Sisiguraduhin kong hindi mo pagsisisihan. At hindi yan kailingan. Yan ay kautosan. Wika ng Don. Hindi na nagawa pang tumanggi ni Brando. Simula ng araw na yun, itinalaga ito ni Don Marvel bilang personal na alalay. Katuwang nito si Gino. At kahit saang magpunta ang amo, naroon silang dalawa. Laking pagpapasalamat ng mga tao sa ginagawa ng mga ito dahil naibalik na ang mga lupang nakamkam ni Don Gaston. Kinilala ng mga taga-bayan ang kabayanihan ng dalawa at sa tuwing magagawi ang mga ito sa pamilyan, hindi maiwasang pagkaguluhan sila ng mga tao. Sikat ka na, Gino. Tignan mo mga tao. Parang nakakita ng diwata sa tuwing bumababa ka dito sa bayan. Ako lang ba, Brando? Ikaw din naman ah. Pero alam mo, ngayon ko lang naramdaman ng ganitong kapayapaan. Yung tipong walang humahabol sa'yo, wala kang pinagtataguan, nagagawa mo yung gusto mo. Oo naman, ito ang tinatawag na kapayapaan, Gino. Pangarap lang ito dati ni tatay eh. Pero ngayon masaya ako dahil nagawa nating tuparin.
pag-uusap ng dalawa. Sa paglipas ng mga taon, umiral ang kapayapaan sa kanilang bayan, ngunit hindi rin may iwasan ng kaguluhan na kaagad namang nareresolba sa pamamagitan ng maayos at mapayapang pakikipag-usap. Ito ang panukalang ipinasa ni Gino nang manalo siya bilang alkalde ng kanilang bayan. Dahil sa naging katungkulan, lalo pang hinigpitan ang seguridad at napangalagaan ang kapayapaan. Lahat ng tagumpay sa buhay ni Gino, pinapasalamatan niya ang mga taong nagpaunawa sa kanya ng wastong prinsipyo sa buhay at ang disiplinang kaakibat ng kanyang tangan, ang bastong kamagong na may gabay na anghel.